Kumusta mga kaupak? Ngayong June na matatanggap ng mga SSS pensioners ang pangalawang increase na nakasaad sa Pension Reform Program. Pag-uusapan natin sa video na ito kung kasama ka ba sa mahigit 4 million na Pilipino na may increase sa pension at kung magkano ang increase. Alamin din natin kung sino-sino ang hindi maswerte at walang matatanggap na increase. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung paano ba nagkaroon ng increase sa pension. Last year, binuo ng SSS ang Pension Reform Program. Ito ay isang makasaysayang programa na tugon sa panawagan ng mas mataas na retirement benefits para malabanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng SSS Pension Reform Program, itataas ang lahat ng uri ng pensyon sa tatlong magkakasunod na taon simula 2025 hanggang 2027. Ang retirement at disability pension ay tataas ng 10% kada taon, habang ang death at survivorship pension naman ay tataas ng 5% kada taon. Ang unang tranche ng increase ay ibinigay noong September 2025 last year. Ang pangalawang increase ay originally nakaschedule na ipatupad ngayong September, pero minabuti ng SSS na ibigay ito ng mas maaga simula ngayong June. Ang pangatlo at huling increase ay ipatutupad simula September 2027 next year. Pero, posible rin na mapaaga ang pagbibigay ng huling increase kapag naisipan ng SSS na ibigay ito ng mas maaga, katulad ng nangyari sa second increase na binigay ngayong June imbis na sa September pa. Ang makakasama sa second tranche ng increase ngayong June ay lahat ng active pensioners as of May 31, 2026. Kung ikaw ay tumatanggap na ng retirement pension, disability pension o survivorship pension, kasama ka sa may increase ngayong June. Ito ang sample computation ng magiging pension mo pagkatapos ng second increase. Kung dati ang retirement o disability pension mo ay nasa 5,000, ngayong June, magiging 5,500 pesos na ito. Ang dating 10,000 na pension mo ay magiging 11,000 na. Ito naman ang sample computation para sa survivorship pension. Ang 5,000 survivorship pension mo ay magiging 5,250 na. Kung nasa 10,000 naman ang survivorship pension mo, magiging 10,500 pesos na ito. Kung tutusin, hindi ganun kalaki ang increase. Pero, mas mabuti na yung may maliit na increase kaysa wala. Dagdag pang gastos pa rin ito. Huwag rin masyadong malungkot dahil pagdating ng September 2027 next year, tataas ulit ang pensyon mo ng 10% o 5%. Bukod sa mga active pensioners o yung mga kasalukuyang tumatanggap na ng pensyon, kasama rin sa second increase ang mga magre-retiro mula June 1 hanggang August 31 ngayong taon, kahit na ang cut-off ay May 31. Kasi nga, ang original na schedule ng pangalawang increase ay September 2026. Pero sa mga magre-retire pa lang ngayong June hanggang August 31, ibibigay lang ang increase simula September. Kasama rin sa second increase ngayong September, ang pension para sa mga na-disable o survivor ng member na namatay between June 1 to August 31 this year. Paano kung nag-retire ka na o na-disable ka bago ang May 31 o August 31 pero hindi pa na-approve ang iyong application for pension? Kasama ka pa rin ba sa increase? Huwag mag-alala kasi kasama ka pa rin sa second tranche ng increase. Ang basihan kasi kung kasama ka sa increase ay hindi kung kailan na-approve ang iyong application kundi ang date of contingency. Ito ang date ng iyong retirement, disability o pagpanaw. Kaya kahit tumagal ng ilang buwan o isang taon ang processing ng iyong application for pension, pasok ka pa rin sa second tranche ng increase kung ang date of contingency mo ay on or before August 31. Para naman sa mga magre-retire after August 31, hindi ka nasakop ng second increase. Pero kung retired ka na by August 31 next year, kasama ka sa pangatlo at huling increase under sa Pension Reform Program na ibibigay sa September 2027.
Sa mga magre-retire after August 31, 2027, katulad ko, pasensya na lang muna tayo at walang increase ang ating pensyon. Ang tanging pag-asa na lang natin para madagdagan ang ating pensyon ay kung magpapatupad uli ang gobyerno ng increase ng pensyon sa panahon na tayo ay retired na. Paalala lang ulit mga kaupak, ang pensyon galing sa SSS ay hindi sapat para sa iyong mga gastusin kapag ikaw ay retired na. Kaya kung gusto mo na magiging mas komportable ang iyong retirement at mas makapag-enjoy ka sa iyong pagtanda, kailangan may dagdag ka na ipon at huwag lang umasa sa matatanggap na pensyon dahil kulang na kulang ito. Para malaman kung paano makapaghanda ng mabuti sa iyong retirement, panoorin ang mga videos na ito. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa na upak ni Maestro.